Alice, tatanungin kita. Sino ang nag-impluensya sa'yo na tumakas ka ng Pilipinas? Your Honor, for that question po, may death threat po na nangyari po dyan sa issue po. Ayaw ko po sana talaga pag-usapan po sa public. Kung ayaw mong pag-usapan sa public, tinanggihan mo kanina yung offer sa'yo ni Congressman Dan Fernandez na magkaroon tayo ng executive hearing. Regarding po kasi doon, Your Honor, finailan po kasi ako ng Monday po ng immigration case po. Kaya better po sa court ko na lang po anuhin. Okay, sige, mamaya pupunta tayo dun sa court tungkol sa mga pinali sa iyong kaso. Mayor Alice, sinabi sa Senate na mayroong isang dating chief PNP na tumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas. Totoo ba yon? Hindi po yan totoo. So, hindi totoo yon na mayroong dating chief PNP na tumulong sa iyong tumakas. Kung hindi yung dating chief PNP ang tumulong sa iyong tumakas, sino ang nagtumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas? Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayaw ko po pag-usapan po sa public. Saan natin pwedeng pag-usapan to? Kung ayaw mo din ng executive hearing. Mr. Chair, okay lang po ba? Paalam lang po ako na consult ko lang po yung lawyer ko po. Okay lang po. Oo nga eh. Dali, kasunod yun. Ha? Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa na-file po sa akin ng cases po na immigration, I invoke my right against self-incrimination po doon. And regarding naman po doon sa tinanong nyo po sa akin regarding sa death threat po, pinag-usapan po namin ng lawyer, i-consider po namin yung sa executive session po na i-reveal po. Okay, salamat Mayor Alice. Mayor Alice, sino ang, kung walang tumulong sa'yo na ex-chief PNP, pwedeng malaman namin sino ang nag-encourage sa'yo o nagbuyo sa'yo, kumumbinse o nagbigay ng payo para umalis ka ng Pilipinas? Your Honor, for that po, yan po yung pinag-usapan po namin ng lawyer po kanina na sa executive session po. If ever So, po na mag-grant po kami. So kung ganun, pumapayag ka na magkaroon ng executive session tayo? Mr. Chair, paalam po ako ulit, makausap ko po ulit yung lawyer po. Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa magiging safety concern ko po, opo, kung mapagbigyan po ako sa executive session po, I'm more than willing po. Mr. Chairman, just a short interjection with the Yes, go ahead, indulgence. sir. Ms. Alice, go. So you're asking now this committee to have an executive session with regards to the person that helps you for your escape? Mr. Chair, since regarding po dun sa safety ko po, Kaya nga, Yeah. tinatanong muna kita kasi Alice, go, alam mo, kung walang bas-bas, yung sasabihin mo sa executive session, mas lalo kang magka-problema. Kung walang saysaya, kung walang weight, walang bigat, baka si Duan Ren Wo na naman yan. Baka yung
pangalan na binigay mo sa Senate. Your Honor, wala po akong binigay na ganung pangalan po sa Senate po. Wala kang binigay na pangalan, so ibibigay mo dito sa amin. Wala po akong binigay po na Hindi, pero pangalan tanong po ko na muna. mention niyo po. Bibigay mo dito sa amin. Your Honor, okay lang po ba kausapin ko po yung lawyer po? Hindi, tanong ko lang, tinanong na kita kanina eh. You're asking for an executive session, di ba? Now question, vital ba yon? May bigat ba yon? Baka mamaya, ang sasabihin mo lang naman is, wala rin kwenta. Eh, mas didinan kita, doon mismo, pagbalik dito, pa-content na kita. Oh, because you're using our time here. Hindi. Siguraduhin mo muna. Sigurado ka pa? Baka mamaya, sinasabi ko lang sa iyo, kasi if we grant that executive session na you're asking, dapat sigurado ka. Sigurado ka ba? Your Honor, if ever po na pagbigyan po ako sa executive session po, sasabihin ko po kung bakit po ako nagkaroon po ng death threat at paano po nangyari And po then, yung question pag-alis dito, sino? Ang tanong kasi kanina, sino? Mr. Kasi Chair, yung death threat, kasi sa totoo lang, Alice Go, kung nagsasabi ka ng totoo, you're a former mayor, dinaya mo na nga kami, in short, wala kang tiwala sa gobyerno with regards to your security. Dito sa House of Representatives, 100%. Chairman Barbers will make sure that you're secured in the House premises. Wala ka ditong problema. Ang dami na namin ditong nakakulong ngayon. yes po, Mr. Chair. Ang concern ko lang po, Mr. Chair, after the session, after matapos po nitong hearing, paano naman po ako? Kaya hindi po ako Hindi nga makapagsabi you're po a sa former public. mayor. Di ba? You take your oath. Di ba? To the Republic of the Philippines, and now you keep on insisting that you are a Filipino citizen. You're the mayor. Now, takot ka sa threat mo? Takot dahil sa threat? So you're not, you do not believe in this government? Mr. Chair, masyado pong mataas at masyado Hindi nga, pero malaki okay. pong O trust. bakit okay ka ngayon sa PNP Custodial? Bakit okay ka? Oh, bakit okay ka doon sa PNP Custodial Center? Question of threat. You invoke your right to self-incrimination? Hindi po, Mr. Chair. Hindi nga, tinatanong nga kita eh. Again, last na lang to, ayaw ko na pabain kasi I'm using the time of, kung ganito na lang po, again, I will just ask you, sa executive session ba, importante, vital, at totoong sasabihin mo? Kasi kung sasabihin mo na naman sa amin, yung katulad ng story, doon sa boat, pagdating sa Malaysia, mamaya tatanungin pa kita, kasi may tinanong kanina, yung isang member dito, tapos sabi mo, wala, puro ka wala. O ngayon, ang question ko, balikan ko lang. Sigurado ka ba na pag nag-executive session, sabihin mo yung totoo? Your Honor, yes po. Sigurado ka? Your Honor, You will name names. yes po. Hindi in check. Foreigner po. Oh, foreigner. Baka na-contempt na nga namin dito yun eh. Nagtatago na. Di ba? Foreigner. Eh, paano gagalaw ang foreigner dito kung walang connivance with, in collusion with the local leaders or officials in government agencies? Eh, wala. Mr. Chairman, insik na naman sasabihin niya. Wala. Insik lang ba sasabihin mo? Foreigner? Mr. Sagutin Chair, mo ako, Alice, go. Your Honor, Foreigner? na- Wala kang sasabihin na local? wala naman pong local. Di wala, Mr. Chairman. Thank you po. The request for an executive session is denied. So move, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, point of order. Sandali lang. Mr. Point of Chair. order, Mr. Chairman. Because the What is motion the, of... what is the point of order? The motion of Congressman Chairman Caraps move for the Denial. denial. And he approved.
his own motion. So, may I be clarified on? Okay, allow the chair first to respond. Para lang, for the information of the lawyer of Alice Go and Alice Go, ang executive session, hindi ho yan hinihingi kapag ka ang information na isi-share nyo para sa inyo lamang. There must be a national security implication. Ang ibig pong sabihin nun, kung maapektuhan ang national security ng bansa, that is the only time when executive sessions are granted to the resource persons. Dahil ito, ang sinasabi mo, ang yung safety mo, hindi ho namin pwedeng pagbigyan yung request mo na bigyan ka ng executive session because of your safety. Again, it has to have a national security implication, and I hope that's clear. So you may now proceed, and please, I'm sorry at medyo nakuha yung oras mo ng discussion natin. You can proceed now, and last two questions. Okay. Mr. Chair, why don't we give her a chance sa executive session? Siguro naman, Mayor Alice, ramdam mo naman yung respeto ko sa'yo. Ramdam mo naman yung mga tanong ko sa'yo, hindi naman personal. Kung magsa-executive session ba tayo, are we willing to reveal everything? Hindi lang tungkol sa kung sino ang nagbibigay ng death threat sa'yo. Lahat-lahat pwede mo nang sabihin sa amin. Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, 1 minute. Kausapin ko lang po saglit yung lawyer po. Thank you po. Okay, please. Again, let me reiterate, executive sessions are only granted if the information that will be shared to the executive session is vital and has a national security implication. Kailangan hindi natin siya pwede bigyan ng executive session kung personal safety lamang niya ang na-involve. Mr. Chair, Pero- Mr. Chair, Yes, Congressman. let us be very clear. The reason why Miss Alice Go is requesting for an executive session, this pertains to her death threats. And she will only reveal information relating to the death threats. Baka her kasi death isipin threats. ng ibang members, we will have an executive session, she will be divulging information sa concerning matters relative to the cases. Kaya dapat na, let us be very clear, humingi siya ng executive session pertaining to the death threats alone. There will be no other information that she will divulge. Ang kaya siya humingi ng executive session para sabihin lang sa atin sino yung tao nang bibigay ng death threat. So that is all. Because pagdating doon, baka naman magtatanong tayo kung ano yung mga ibang matters na related doon sa AMLA, related doon. She will not answer that question. So mabuting maliwanag tayo na yung executive session will only be pertaining to the death threat na sa sinasabi niya sino yung tao na yon. That is all, Mr. And in Chair. addition to that, Mr. Chair, excuse me. In addition, okay. In yes, addition, so- if I may, yes. Okay, if go I ahead. may, if I may. I think I remember, Mr. Chairman, that the resource person already asked the help of the Secretary of the ILG and also the Chief PNP, Marbil, about the death threats that you have received. Am I correct, Miss Alice Go? Mr. Chair, na-mention ko lang po na meron pong death threat Did at you tulungan po ako. did you also try to tell them hindi about po. the person or the Chinese personality that threatening you? Okay. So in that case, Mr. Chairman, I think the issue does not entail the national security. And I must agree with Congressman Chairman Caraps regarding the personality that you will be revealing to us are those Chinese that are involved in the Pogos as well. If that is the case, those personalities that we already knew, no, because they are already been discussed in this Quadcom. So, for the meantime, I yield back to Congressman Emeng. Thank you, Mr. Chair. So, Mayor Alice, nagbago isip mo?
Your Honor, regarding naman po doon sa na-mention niyo po kanina sa akin, sasabihin ko lang po kung ano po yung totoo. At sana po, if ever po, paniwalaan niyo rin po ako. Ang sinasabi ng mga kasama ko dito sa Quadcom, kung mag-executive session tayo, para lang dun sa nagbabanta sa buhay mo, hindi ka na namin pagbibigyan. Pero if you're willing to reveal everything, kung nakahanda kang sabihin sa amin lahat ng nalalaman mo, pagbibigyan namin yung executive hearing na sinasabi ko sa iyo ngayon. Are you willing to reveal everything? Your Honor, if ever po na mapagbigyan niyo po ako ng executive session po, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung totoo regarding po doon sa paano po ako pinaalis po. So, yun pala eh. So, it's not all about death threat only, ha? Lahat yan. Your Honor, Mr. Chair, okay lang po kausapin ko po ulit yung lawyer ko po. Mr. Chair, excuse me. No, you can talk to your lawyer now. Mr. Chair, kung willing naman siyang sabihin, pati kung paano siyang umalis, abay, ba't di natin pagbigyan? Yun So, nga. malinaw naman na hindi lang naman tungkol dun sa death threat ang sasabihin niya sa atin. Kung sasabihin niya, yung tungkol doon sa paano pumasok, nag-operate yung illegal pogos dito sa atin, at kung sasabihin niya na kung paano at sino ang nagpataka sa kanya, bakit natin siya hindi bibigyan? Pero kung ang sasabihin lang niya ay tungkol lang sa kanyang personal safety, hindi ho pwedeng pagbigyan ng komite yan. And I made that clear earlier, Your Honor. So, ngayon, alam naman ng lawyer niya, narinig naman ng lawyer niya. I guess we should first wait kung ano yung advice ng lawyer sa kanya bago natin pag-usapan kung ano yung ibibigay natin sa kanya. Okay, Mr. Mr. Chairman, may I Chair. request for a 1-minute suspension? Okay. Yeah, Mr. Chair. Mr. Chair. No, excuse me, Mr. Chair. Actually, sinasabi sa atin ngayon ni Mayor Alice na sasabihin niya sa atin pati kung paano siya nakalabas ng bansa. So which means na pati yung mga kasabwat, pati yung mga tumulong sa kanya paano nakalabas ng Pilipinas, she's willing to reveal. Mr. Chair. Ano ang willing mong sabihin sa committee ito, Miss Alice? Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan niyo lang po ako at huwag niyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session Truth po. saan truth? Truth saan? Kung sa paano po ako pinaalis at saka po doon sa tinanong po ni Kong Emeng po kanina. At kung sino ang nagpaalis? Opo. With that, Mr. Chairman, probably kung... 1 minute suspension. Yeah, 1-minute suspension.
Continue with Congressman Pascual. Wait lang, I'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Micaela Swansing. Congressman Pascual? Yes, thank you, Mr. Chair. Kay Mayor Alice. Alam mo, Mr. Chair, nakatutok ako dun sa Senate hearing, andun si Mayor Alice. Magbuhat kaninang alas 10 ng umaga, andito tayo hanggang ngayong oras na ito. Palagi natin nadidinig sa kanya yung right to invoke self-incrimination. Ito na ang pagkakataon para magsalita si Mayor Alice. At naniniwala ako na si Mayor Alice, hindi tayo lolokohin. At naniniwala ako, Mayor Alice, na pag nagkaroon ng executive session, hindi lang yung nagbibigay sa'yo ng death threat ang sasabihin mo sa amin kung sino ang nagpaalis sa'yo, kung sino mga public official na yan ang kasabot mo para umalis ng bansa, kung sino ang mastermind ng Pogo, kung sino ang mga high-ranking official ng PNP ang naka-payroll sa Pogo, kung sino ang mga politikong nasa likod ng Pogo na yan. Mayor Alice, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Naniniwala ako, matalino kang babae, mahal mo ang bayan ng Bamban, pinaghirapan mo kung ano man ang meron ka. Walang sino man na makatutulong sa'yo kung hindi kami mga congressman nandito. Pasensya na sa mga abogado mo. Sa amin ka makinig sa pagkakataon na ito. Kung ano yung nararamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Mayor Alice, are you willing to reveal everything kapag pinibigyan tayo, Mr. Chairman, ng executive session? Your Honor, if ever po mapagbigyan po ako ng Mr. Chairman po para sa executive session, sasabihin ko po lahat ng totoo at walang kulang, walang dagdag po. Yung mga akusasyon po na sinasabi po nila na marami po ako alam sa ganito, yung mga hindi po totoo, wala rin po ako talaga masasabi. Ang masasabi ko lang po kung ano lang po yung alam ko po. Without naming names, Alice, ano yung sasabihin mo sa amin? Paki-enumerate mo lang kung ano yung sasabihin mo para mapag-isipan namin kung ikaw ay karapat-dapat mabigyan ng executive session. Ano yung sasabihin mo sa amin? Anong mga ibubunyag mo sa executive session? Mr. Chair, ano po yung question po na alam ko pong sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa'yo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong sinasabi ko sa PNP. Okay, So, in other- please, Mr. please Chair. proceed, Alam mo- Congressman Pascual. Alam mo, Mayor Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap. Sino Wala ang po. kumausap sa mga local official dito? Your Honor, isang tao lang po kausap ko po, pero wala po akong kausap na any local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner ba yan o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we all agreed that we will not grant her an executive session. So unless there are other questions related to Pogo, you may continue, Congressman Pascual.